And today, we are going to have a All Saint Fellowship after this Lord's Day sermon. At ngayong araw po, pagkatapos po ng ating Lord's Day sermon, ay magkakaroon po tayo ng All Saints Fellowship. Yeah. Okay, so before we start, let's all pray. Bago po tayo magsimula, tayo pong lahat po ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God who loves us, thank you so much for your grace and great love. Banal at mapagbiyaya naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig at biyaya. When we were still sinners, you had compassion on us and you saved our spirit from the eternal perdition. Nung kami po ay mga makasalanan pa, ikaw po ay nahabag sa amin at iniligtas mo po yung aming espiritu mula po sa walang hanggang kapahamakan. Thank you for giving us this chance to join this Lord's Day sermon in order to listen to your word. Maraming salamat po sa pagbibigay po sa amin ng pagkakataon na ito upang makabdalo po sa Lord's Day sermon upang makapakinig po ng iyong salita. Whenever we gather together, let us get the spiritual strength through the word of God and the fellowship. Nawa, sa tuwing kami po ay nagkakatipon, makakuha nawa po kami ng spiritual po na kalakasan sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. It's almost the end of the year, 2024. Halos matatapos na po yung taon na 2024. Let us do our best to finish this year successfully. Gawin nawa po namin yung aming makakaya na matagumpay po na matapos ito pong taon na ito. And also we are praying for incoming our New Year retreat from December 23-25. At dinadalangin din po namin yung paparating po namin na New Year retreat simula po December 23 hanggang 25. Although we are busy and also we have many schedule, let us have a priority to join this New Year retreat all together. Kahit na kami po ay mga abala at marami po kami mga schedule, nawa magkaroon po kami ng prioridad na dumalo po dito po sa New Year retreat. So that we can prepare for the New Year 2025. Upang sa ganoon ay makapaghanda po kami para po sa banibagong taon na 2025. Today also, from the beginning of this Lord's Day sermon until the end, the Holy Spirit is with us and guide us. At ngayong araw po, magpasimula po hanggang sa matapos ang Lord's Day sermon po na ito, ang banal na Espiritu nawang tumulong at gumabay po sa amin. We know there are some brothers and sisters who are not able to join this Lord's Day sermon. Alam po namin na meron po kami mga brothers and sisters na hindi po nakadalo ngayon sa Lord's Day sermon. Wherever they are staying now, whatever they are doing now, please let them continue their sincere Christian life until our Lord Jesus Christ's second coming. Nasaan man po sila, ano man po yung kanilang ginagawa, nawa may pagpatuloy po nila yung kanilang pong tapat na buhay Kristiyano hanggang sa ikalawang pagdating po ng Panginoong Jesucristo. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Okay, let's open our Bible. Unang Thessalonica chapter 4, 1 Thessalonians chapter 4 from verse 13 to 18. Kaya buksan po natin sa unang Thessalonica sa chapter 4, simula po verse 13 hanggang 18. Unang Thessalonica chapter 4 from verse 13 to 18. Babasahin ko po. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog upang kayo'y huwag malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo'y sumasampalatayang si Jesus ay namatay at muling binuhay, ay gayon din naman, sa pamamagitan ni Jesus, ang mga natutulog ay dadali ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito sinasabi namin sa inyo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na tayong nabubuhay na natitira hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi mauna sa anumang paraan sa mga natutulog. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tindi ng arkanghel, at may trumpeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin, at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa na mga salitang ito. Okay. Today, we are going to think about this passage according to this 1 Thessalonians chapter 4 from verse 13 to verse 18. Kaya ngayong araw po, pag-isipan po natin yung mga talata po na ito mula po sa unang Thessalonica chapter 4, simula po verse 13 hanggang 18. The title of today's sermon is Be Ready for the Second Coming of the Lord. Kaya yung pamagat po ng ating sermon ngayon ay maging handa para sa ikalawang pagdating ng Panginoon. As you know well, we are living in the end of age, and our Lord Jesus Christ's second coming is very near.
Gaya po ng alam ninyo, tayo po ay nabubuhay na sa katapusan ng panahon at napakalapit na po ng ikalawang pagdating ni Jesucristo. Yeah. As the Bible already prophesies, according to the Matthew chapter 24, when we look at all these signs, we can discern this age, and also we are living in the end of age. Kaya gaya po ng ipinapasiya sa Mateo chapter 24, kapag nakikita na po natin yung mga tanda na ito, makikilala po natin na tayo po ay nasa katapusan na ng panahon. Yeah. When the numbers of the Gentiles are fulfilled, as the Bible says, Jesus Christ will come again. Kaya gaya po na sinabi ng Biblia, kapag yung buong bilang po ng mga hintil ay nabuo na, muli pong babalik si Jesucristo. Yeah. But many people, especially those who don't believe in Jesus, they don't care when Jesus Christ will come again. Ngunit marami pong mga tao, lalong-lalo na po yung mga hindi naniniwala kay Jesus, wala po silang pakialam sa muli pong pagbalik ni Jesus. Many people, they believe December 25, that is the birthday of the Jesus Christ. Marami pong tao yung naniniwala na yung December 25, ito po yung araw ng kapanganakan ni Jesucristo. Yeah. But that's wrong. December 25 is not the birthday of the Jesus. Ngunit iyon po ay mali. Yung December 25 po, hindi po ito yung araw ng kapanganakan ni Jesus. If you study about the December 25, you will come to know. Yeah, according to the encyclopedia, also it is written, December 25 is not the birthday of Jesus. Kaya kung ito po ay inyong sasaliksikin, doon po sa encyclopedia, nakasulat din po doon na si Jesus, hindi po ito yung araw ng kapanganakan, yung December 25. Yeah. According to the Roman Empire, December 25, it was one of the feasts to celebrate the sun. Kaya ayon po sa mga Romano, sa mga Romano, na ito po yung araw ng kapistahan, yung December 25, para po dun sa araw. Because the Roman Empire, they worship the sun. That's why they set the one day, December 25, as the important day, feast of the sun. Dahil yung imperyo po ng Roma, ito po yung araw ng kanilang pagdiriwang, dun po sa kapistahan po ng araw. Yeah. And if we read the Bible, Luke chapter 2, verse 8, when Jesus was born in this world, at the time, the shepherd, they are keeping their sheep outside. Kaya kung titinan niyo po sa Lucas chapter 2 sa verse 8, nang ipinanganak po si Jesus, ng mga oras po na yon, yung mga pastol, inaalagaan po nila yung mga tupa sa labas. Yeah, they were keeping their flock in the field at the time. Kaya iniingatan po nila yung kanilang mga tupa noon, doon po sa lupain. Yeah, let's open the Bible. Luke chapter 2. Buksan po natin sa Lucas sa chapter 2. Lucas chapter 2. Verse 8. Lucas po, chapter 2, dito po sa verse 8. Here, now there were in the same country shepherds living out in the field, keeping watch over their flock by night. Sa lupaing iyon ay may mga pastol na tupa na nasa parang na nagbabantay sa kanilang kawan sa gabi. Yeah, when Jesus was born in Bethlehem, at the time the shepherd they watch over their flock in the field. Kaya po ng mga oras na ipinanganak po si Jesus, doon po sa lupain na iyon, yung mga apostol po ng mga tupa ay nandun po nagbabantay po sa kanilang kawan. But you know, the December in the Middle East, it is the very cold season and also rainy season. Ngunit alam niyo pa na sa panahon po ng December, doon po sa Middle East, ito po ay tag-ulan at taglamig. So the shepherd, they don't keep their flock in the field at the time. Kaya yung mga pastol, hindi po nila binabantayan yung kanilang mga kawan sa mga oras po na yun. Yeah. So we can understand, Jesus was not born in December 25. Kaya maunawaan po natin na si Jesus, hindi po siya ipinanganak noong December 25. If the birthday of the Jesus is really important, it would written in the Bible. And then Bible clearly says, if we really should know the birthday of the Jesus. Kaya kung mahalaga po yung kapanganakan po ni Jesus, ito po ay nakasulat sa Biblia at malinaw po natin itong maunawaan. But there's no exact the birthday of the Jesus in the Bible. Ngunit dapat po nating malaman na wala pong araw ng kapanganakan na nakasulat dito po sa Biblia. What is the important? Ano po ba yung mahalaga? When we really believe in Jesus Christ,
we will be saved. Our salvation is really important because when we get the salvation, we will have a true relationship with God, with Jesus. Kaya kapag tayo po'y sumampalataya kay Jesus, tayo po ay maliligtas dahil yung kaligtasan po ay napakahalaga upang mapanambalik po yung relasyon natin kay Jesus. When we really became the children of God is important in our life. Kapag tayo po ay naging mga anak ng Diyos, ito po yung mahalagang bagay sa ating mga buhay. And also, one more thing, those who are really saved, they will also really believe Jesus Christ, the second coming. At isa pa pong bagay, sa mga nagsumampalataya po kay Jesucristo, sa mga talagang naligtas, naniniwala po sila sa ikalawang pagdating ni Jesus. The first coming of Jesus and the second coming of Jesus are very important doctrine in the Bible. Kaya yung unang pagdating po ni Jesus at yung ikalawang pagdating po ni Jesus ay napakahalagang doktrina dito po sa Biblia. Yeah. Those who are really saved through the Jesus Christ, they can also be ready to meet the Jesus when Jesus Christ come again. Kaya doon sa mga talagang naligtas sa pamamagitan po ni Jesus, sila po ay maghahanda para po sa ikalawang pagbabalik po ni Jesus. Okay, let's go back to the 1 Thessalonians chapter 4, verse 13. Balikan po natin sa unang Thessalonica sa chapter 4 sa verse 14. Okay, verse 13, 14. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog upang kayo'y huwag malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo'y sumasampalatayang si Jesus ay namatay at muling binuhay, ay gayon din naman sa pamamagitan ni Jesus, ang mga natutulog ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Yeah, Apostle Paul said to the Thessalonian church brethren, I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep. Rest you sorrow as others who have no hope. Kaya sinabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog upang kayo huwag malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. What does it mean, the concerning those who have fallen asleep? Kaya ano pong ibig sabihin ng tungkol sa mga natutulog? Yeah, among the truly born-again Christian, because of their sickness or when they get old, they will die first in Christ. Kaya doon po sa mga born-again Christian na namatay dahil po sa sakit, o namatay po dahil po sa sakit, sila po ay namatay kay Kristo. Yeah, those who died in the faith, Bible says they have fallen asleep. Kaya doon po sa mga namatay sa pananampalataya, sinasabi po ng Biblia na sila po ay mga natutulog. Yeah, they are sleeping. Sila po ay mga natutulog. Yeah. So we don't need to be sorrowful so much as like other unbelievers. Kaya hindi po dapat tayo nalabis na malungkot na gaya po ng mga hindi mananampalataya. Because we believe when Jesus Christ come again, we will meet again. Dahil tayo po ay naniniwala na sa muling pagbabalik po ni Jesus, muli po natin silang makikita. Yeah, verse 14 says, For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with Him those who sleep in Jesus. Sapagkat kung tayo'y sumasampalatayang si Jesus ay namatay at muling binuhay, ay gayon din naman sa pamamagitan ni Jesus, ang mga natutulog ay dadali ng Diyos na kasama niya. While Jesus Christ was staying in this world, He showed so many signs and miracles. Kaya habang nananatili po si Jesus noon dito po sa mundo, ipinakita niya po yung napakaraming mga tanda at mga himala. He opened the eyes of the blind. Binuksan niya po yung mga mata ng mga bulag. He opened the ears of the deaf. At binuksan niya rin po yung mga tenga ng mga bingi. This means it has also spiritual meaning. God will open our spiritual eyes and God will open our spiritual ears. Kaya yung spiritual po nitong kahulugan, nabubuksan po ng Diyos yung ating spiritual na mga mata at mga tenga. And if you read the Bible, you will come to know Jesus Christ raised the three dead people. At kung babasahin niyo rin po yung Biblia, si Jesus, binuhay niya pong muli yung 3 tao. Who are they? Sino po sila? First, the son of the city of the nine, the son of the widow in the city of Nain. Kaya una po, yung anak po ng babaeng balo, doon po sa bayang ng Nain. And the second, the daughter of the Jairus, the chief of the synagogue. At sumunod naman po, yung anak na babae ni Jairo sa siyudad po na sinagoga. And one more, that is the Lazarus, who died after he died 4 days later. Jesus Christ raised him again from his death.
At sumunod naman po na si Lazaro, siya po ay namatay 4 na araw at muli po siyang binuhay ni Jesus. Why Jesus Christ performed this kind of miracle and signs? Kaya bakit po ba ipinakita ni Jesus yung mga ganitong tanda at mga himala? Jesus Christ came to this world to give us true life. Si Jesus po ay pumarito sa mundong ito upang bigyan po tayo ng tunay na buhay. Okay, let's open our Bible. John chapter 11, verse 25. Buksan po natin sa 1 chapter 11 sa verse 25. John 1, chapter 11, verse 25. Sa Juan po, chapter 11 sa verse 25. 25, 26. Sa 25 po at 26. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman, pinaniniwalaan mo ba ito? Yes, Jesus said, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. Yes, it is really true. First, Jesus Christ, he was resurrected after he died on the third day. He rose again. Opo, ito po ay talagang totoo na una po, pagkatapos pong mamatay ni Jesus, siya po ay muling nabuhay sa ikatlong araw. Yeah. He promised, he who believes in me, though he may die, he shall live. Kaya siya po ay nangako na yung sino man sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. And verse 26, and whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? At sa verse 26, ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman, pinaniniwalaan mo ba ito? Yes, we really believe. We were saved by the Jesus Christ, and we became the children of God to enter eternal heaven. Opo, tayo po ay naniniwala na tayo po ay iniligtas ni Jesucristo at tayo po ay makakapasok dun po sa walang hanggang langit. Jesus Christ gave us the eternal life. Si Jesus, binigyan niyo po tayo ng buhay na walang hanggan. Yeah. We are waiting for the second coming of our Lord Jesus Christ. Tayo po ay naghihintay para po sa ikalawang pagdating ni Jesucristo. Because Jesus already promised, He will come again. Dahil nangako na po si Jesus na muli po siyang babalik. Okay, let's open our Bible. Unang Korinto chapter 15. Buksan po natin sa unang Korinto sa chapter 15. Unang Korinto chapter 15. Sa unang Korinto po sa chapter 15. Verse 20 and 21. Sa verse 20 po hanggang 21. Okay, babasahin ko po. Subalit ngayon, si Kristo ay binuhay mula sa mga patay na siya ang unang bunga ng mga namatay. Sapagkat yamang sa pamamagitan ng isang tao'y dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din ng isang tao'y dumating ang pagkabuhay na muli ng mga patay. Yeah. But now Christ is risen from the dead and has become the first fruit of those who have fallen asleep. Yeah, Jesus Christ was resurrected first and he became the first fruit of the resurrection. Kaya po si Jesucristo, siya po yung unang muling nabuhay at siya po yung unang bunga ng mga namatay. And verse 21, for since by man came death, by man also came the resurrection of the dead. So as the Jesus was resurrected, also we shall be resurrected. Kaya gaya po ng muling pagkabuhay ni Jesus, kung paano pong muling nabuhay si Jesus, tayo rin po ay muling mabubuhay. So 1 Corinthians chapter 15, verse 51 and 52. Sa unang Korinto po, chapter 15, sa verse 51 hanggang 52. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Makinig kayo, sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga, hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trompeta, sapagkat ang trompeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin. Yeah. So, Apostle Paul also said, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. When Jesus Christ come again, we shall be caught up.
we shall be changed and then we shall be caught up. Kaya sa muling pagbabalik po ni Jesus, tayo po ay kanyang kukunin at tayo po ay babaguhin. Yeah. So, Jesus Christ promised He will come again to take a born-again Christian. Kaya po si Jesucristo, siya po ay nangako na kukunin niya pong muli yung mga born-again Christian. According to the scriptures, Jesus died on the cross and He rose again on the third day. Kaya ayon po sa mga kasulatan, si Jesus po ay namatay dun sa krus at muli po siyang nabuhay sa ikatlong araw. And He showed Himself for the many people for 40 days. At ipinakita niya po yung kanyang sarili sa napakaraming tao sa loob po ng 40 araw. After that, Jesus Christ was ascending into the heaven. At pagkatapos po noon, si Jesus po ay umakyat doon po sa langit. And He promised He will come again. At siya po ay nangako na muli po siyang babalik. Okay, let's open our Bible, Acts chapter 1. Buksan po natin sa mga Gawa chapter 1. Gawa chapter 1. Sa Gawa po, chapter 1. Verse 10, verse 11. Verse 10 po hanggang 11. Verse 10, verse 11. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Samantalang nakatitig sila sa langit at siya'y papalayo, biglang may dalawang lalaki ang tumayo sa tabi nila na may puting damit, na nagsabi, "Kayong mga lalaki na taga-Galilea, bakit kayo'y nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit." Yeah. So when the people, they are watching when Jesus was ascending into the heaven, the two men, they said, "Men of Galilee, why do you stand gazing up into the heaven? This same Jesus who was taken up from the into heaven will so come into the like manner as you saw him go into heaven." Kaya po habang nakatitig po sila sa langit at biglang may dalawang lalaki po yung tamayo sa tabi nila na nagsabi, "Kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo nakatayong tumitingin sa langit?" Yes, Jesus Christ's second coming, it is one of the very important doctrine in the Bible. Opo, yung ikalawang pagdating po ni Jesus, isa po ito sa pinakamahalagang doktrina dito po sa Biblia. The end of the Bible, the Revelation chapter 22, verse 20, 21 also said, "Surely I am coming quickly. Amen. Even so, come, Lord Jesus." Kaya sinabi rin po sa Apocalypse chapter 22, sa verse 20, na muli po siya nagpapatotoo na nagsasabi, "Ako'y malapit na dumating." Amen. Yeah, our born-again Christian, we are waiting for the second coming of our Lord Jesus. Kaya tayo po mga born-again Christian, tayo po ay naghihintay sa muli pong pagbabalik ni Jesus. Since we get the salvation while we are staying in this world, we will experience a lot of the trials and hardships. Habang tayo po ay nabubuhay dito po sa sanlibutan, makakaranas po tayo ng mga pagsubok at ng mga kahirapan. Sometimes there might be some sorrows and then tears and the pains. At minsan magkakaroon ng mga pagdurusa, ng mga sakit at ng mga pag-iyak. But when we enter eternal heaven, there will be no more sorrows. There will be no more pain. Kaya ngunit kapag tayo po ay nakapasok na doon po sa langit, wala pong anumang pagdurusa doon at wala na pong sakit. Yeah. Why? Our born-again Christian, we wanted to enter eternal heaven. Kaya bakit ba tayong mga born-again Christian, nais natin na makapasok doon po sa langit? Of course, when we enter eternal heaven, as the Bible says, there will be no more tears and no more sorrows and no more pains. Opo, syempre po, gaya po na sinasabi ng Biblia, na kapag pumasok na po tayo doon sa langit, wala na pong anumang luha o pagdurusa. But why? Why? Born-again Christian, we really desire to enter eternal heaven. Ngunit bakit ba tayo mga born-again Christian, ninanais natin na makapunta doon po sa langit? Because there will be our Lord Jesus in the heaven. Dahil naroon po yung ating Panginoong Yesus doon po sa langit. We are longing for Him to meet the Jesus in the heaven. Tayo po ay nananabik sa Kanya, kay Jesus, na makita po natin siya doon po sa langit. Because of our sin, Jesus Christ was crucified and died on the cross. Dahil po sa ating kasalanan, si Jesus po ay namatay doon sa krus para po sa atin. He saved us from the eternal destruction. Iniligtas niya po tayo mula po sa walang hanggang pagkawasak. That's why we wanted to really meet our Lord Jesus, Savior, in the heaven. Kaya nga po nais po natin na makita si Jesus, nating tagapagligtas, doon po sa langit.
So, Jesus already promised to come again. But many people, they trying to deny the second coming of the Jesus. Kaya si Jesus po ay nangako na muli po siyang babalik, ngunit marami po mga tao, tinatanggihan po nila yung muling pagbabalik po ni Jesus. But we believe the Bible is 100% sure. And the promise of God is also 100% sure. Ngunit tayo po ay naniniwala na 100% po ay muli pong babalik si Jesus at yung pangako po ng Diyos ay 100% na sigurado. Okay, let's open our Bible. 2 Peter chapter 1. Tingnan po natin sa 2 Pedro sa chapter 1. Verse 16. Dito po sa verse 16. Ikalawang Pedro, chapter 1, verse 16. Babasahin ko po. Ngunit siya'y sinaway sa kanyang sariling pagsuway, isang asnong hindi makapagsalita ang nagsalita sa tinig ng tao at pinigil ang kabaliwan ng propeta. Yeah. Here, but were eyewitness of His Majesty. Apostle Peter, he witnessed the Jesus Christ when he was changed. Kaya po si Apostol Pedro, kanya pong pinaliwanag yung muli pong pagbabalik ni Jesus. Yeah, verse 17, for he received from God the Father honor and glory, when such a voice came to him from the excellent glory. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Kaya dito po sa verse 17, sapagkat siya'y tumanggap sa Diyos Ama ng karangalan at kaluwalhatian at dumating sa kanya isang tinig mula sa marangal ng kaluwalhatian na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na siya kong kinalulugdan. Apostle Peter, he heard the voice from the heaven and also he witnessed the change in the Jesus. Kaya si Apostol Pedro, narinig niya po yung isang tinig doon po sa langit at nasaksihan niya po si Jesucristo. But there are many people who criticize the second coming of the Jesus. That is not true. That is just the fables. Ngunit marami po mga tao, pinupuna po nila yung ikalawang pagdating ni Jesucristo na hindi yun totoo na isa lamang yung pabula. Yeah, 2 Peter chapter 3 verse 3 and 5. Sa ikalawang Pedro po, sa chapter 3 verse 3 hanggang 5. 2 Peter chapter 3 from verse 3 to verse 5, babasahin ko po. Una sa lahat, dapat ninyong malaman ito na sa mga huling araw ay darating ang mga manlilibak at lumalakad ayon sa kanilang sariling mga pagnanasa at magsasabi, nasaan ang pangako ng kanyang pagdating, sapagkat buhat pa ang mga namatay ng ating mga ninuno, nananatili ang lahat ng mga bagay sa dati nilang kalagayan, wala ng pasimula ng paglalang. Sinasadya nilang hindi pansinin ang katotohanan ito na sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay nagkaroon ng langit ng unang panahon at tinanyuan ang lupa mula sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. Yeah, some people, they will say, where is the promise of His coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. So, if you look at the old creation, it is same from the beginning until now. So, where is the promise of His coming? Kaya kung pagmabasdan po ninyo yung paglikha mula sa simula hanggang sa ng paglalang, ito po ay pagkaparehas lamang, kaya nasaan yung pangako ng kanyang pagdating. But whenever we study this Bible, we will come to know how much the promise of God exactly fulfilled and how much the prophecy of the God exactly fulfilled. Ngunit kung pag-aaralan po natin ito pong Biblia, malalaman po natin kung gaano po naisa katuparan yung pangako po ng Diyos at yung propesiya po ng Diyos. Why other unbelievers or many people, they are trying to deny the second coming of the Jesus? Kaya bakit ba marami pong mga hindi mananampalataya, kanila pong tinatanggihan yung ikalawang pagdating po ni Jesucristo? Because they set their hope on earthly things and also they wanted to pursue their flesh desire in this world. Dahil inaasahan lamang po nila yung kanilang mga sariling pagnanasa. But although they criticize the second coming of the Jesus, but Bible clearly says, and we believe that is really true. Ngunit kahit na pinupuna po ito ng mga hindi mananampalataya yung ikalawang pagdating ni Jesus, ngunit tayo po ay sumasampalataya dito. You may know the great scientist, the Isaac Newton, who found the law of the general gravity.
Marahil kilala niyo po si Isaac Newton na isa po siyang scientist at siya po yung nakatagpo ng law of gravity. One time when he taught his student in the university, one of his students asked a question because Isaac Newton, he was a very sincere Christian. Kaya nung mga oras po na yun, na si Isaac, meron pong isang estudyante na Isaac Newton na nagtanong po sa kanya dahil siya po ay isang tapat na Kristiyano. Professor, we know you are a great scientist, and then how can you believe such kind of favors like second coming of the Jesus? Kaya, Professor, alam namin na ikaw ay isang dakilang professor, ngunit paano kami maniniwala na paano kami maniniwala doon sa ikalawang pagdating ni Jesus, iyon ay katang-isip lamang? How can you believe such kind of the story, the rapture? Kaya paano kami maniniwala sa ganoong uri ng kwento sa rapture? At the time, Isaac Newton, he brought sandbox and then the magnet and then iron powder. He mixed in the sand the iron powder. Kaya ng mga oras po na iyon, si Isaac Newton, nagdala po siya ng kahon na may buhangin at nagdala po siya ng magnet at ng mga bakal. Yeah, when he brought the magnet, close to the sandbox, what happened? The sand will be left, but iron will be attached on the magnet. Kaya kapag dinala po natin yung magnet doon po sa kahon na may buhangin, ano pong mangyayari? Yung buhangin po ay may iwan, ngunit yung mga bakal po ay mahahatak. Isaac Newton explained to his students, it will happen when Jesus Christ come again. Kaya ipinaliwanag po ni Isaac Newton na iyon ay mangyayari sa muling pagbabalik ni Jesus. Those who are really saved, they shall be caught up when Jesus Christ come again. Doon sa mga talagang naligtas, sa muling pagbabalik po ni Jesus, sila po ay kukunin. But those who are not saved, they shall be left behind. Ngunit doon po sa mga hindi naligtas, sila po ay may iwan. So Matthew chapter 24 says, right? Two men are walking in the field. One man will be caught up and the other will be left. Kaya sinabi rin po sa Mateo chapter 24 na may dalawang nagtatrabaho sa lupain, ang isang kukunin at ang isa iiwan. Two women are grinding at the mill. The one woman will be caught up and the other will be left. May dalawang babaeng nagtatrabaho sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa iiwan. What about our brothers and sisters? Kaya paano naman po ang ating mga brothers at sisters? Do you really have a confidence to be caught up and Jesus Christ come again? Talaga bang meron kang katiyakan na muli kang kukunin ka sa ikalawang babalik ni Jesucristo? Yeah, if you're really saved 100%, of course, you shall be caught up and Jesus Christ come again. Siyempre po, kung ikaw po 100% na naligtas, ikaw po ay muling kukunin sa ikalawang pagbabalik po ni Jesus. But if you are not saved, you shall be left behind. Ngunit kung hindi ka po naligtas, ikaw po ay may iwan. So always we must make it sure our salvation. Kaya dapat po nating palagi na maging sigurado palagi yung ating kaligtasan. Let's open our Bible, Matthew chapter 5, verse 18. Tingnan po natin sa Mateo chapter 5 sa verse 18. Mateo chapter 5, verse 18. Sa Mateo po, chapter 5 sa verse 18. Verse 18, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. For surely I say to you, till heaven and earth pass away, one jot and the one tittle will by means pass from the law till all is fulfilled. This the one jot and the tittle, it is the small, the letter of the Hebrews. Kaya yung isang tuldok o yung isang kudlit, ito po yung pinakamaliit na sulat po ng Hebreo. So, ibig sabihin, the Word of God will be exactly fulfilled. Ibig sabihin po nito, yung salita po ng Diyos ay eksakto pong matutupad. Yeah. So, there are many witnesses in the Bible, right? Who resurrected Jesus. Kaya napakarami po mga saksi dito po sa Biblia na nasaksihan po yung muling pagkabuhay ni Jesucristo. Let's open our Bible, Proverbs chapter 21, verse 28. Buksan po natin sa Kawikaan chapter 21 sa verse 28.
Kawikan, chapter 21, verse 28. Sa Kawikaan po, chapter 21, sa verse 28. Okay. Verse 28, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Mapapahamak ang sinungaling na saksi, ngunit ang salita ng taong nakikinig ay mananatili. Yeah. A false witness shall perish, but the man who hears the hymn will speak. Yeah, but the man who hears him will speak endlessly. Yeah. Yeah. So, through the Bible, we can understand there are very clear the witnesses about the Jesus Christ's second coming. Kaya po sa pamamagitan po ng Biblia, malinaw po natin makikita na mayroon po mga saksi dito po sa Biblia. Okay, let's go back to the 1 Peter chapter 1. Tingnan po natin sa unang Pedro sa chapter 1. Verse 16, Dito po sa verse 16. Second Peter chapter 1, verse 16. Sa ikalawang Pedro po, sa chapter 1 sa verse 16. Again, for we did not follow cunningly devised the favors when we made known to you the power and the coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitness of His majesty. Sapagkat kami ay hindi sumunod sa mga katang-isip na ginawang may katusuhan ng aming ipalam sa inyo ang kapangyarihan at pagdating ng Panginoong Hesukristo, kundi ay kami mga saksing nakakita ng kanyang kadakilaan. If you look at Matthew chapter 17, Peter and John and James, the three disciples, they were accompanied with Jesus when Jesus went up to the mountain. Kaya kung titinan niyo po sa Mateo chapter 17, si Pedro, si Juan at si Santiago, sinamahan po nila si Jesus patungo po doon sa bundok. At the time, the Jesus was transfigured. Kaya ng mga oras po na iyon, si Jesus po ay nagbagong anyo. And Bible says, His face shone like the sun. At sinabi po na Biblia, yung kanyang mukha ay gaya ng liwanag ng araw. And also His cloth became as white as light. Kaya yung kanyang mga damit ay kasing liwanag ay maputi po na kasing liwanag. Yeah, at the time, there was the Moses and also Elijah appeared. Kaya ng mga oras po na iyon, nagpakita po si Moises at si Elias. So, Peter, he said he wanted to build the house, Kaya si the tent there. Kaya si Apostol Pedro, sinabi po niya na nais po niya na magtayo doon ng 3 tolda. Yeah, one is for the Lord, and the one is for the Elijah, and the other for the Moses. Kaya yung isa para sa Panginoon, at yung isa para kay Elias, at yung isa para kay Moises. Yeah. He wanted to stay there because it was really good. Kaya nais po niya na manatili doon dahil iyon po ay napakaganda. Why at that time, to the prophet, the Moses and the Elijah appeared on the mountain? Bakit na mga oras po na iyon, nagpakita po si Moises at Elias doon po sa bundok? Who is the Moses? Sino po ba si Moises? Moses is the representative of the saint who died in the faith. Si Moises po, siya po yung kumakatawan sa mga banal na namatay sa pananampalataya. Yeah, he will be resurrected also when Jesus Christ come again. Kaya siya rin po ay muling mabubuhay sa ikalawang pagdating po ni Hesukristo. And who is the Elijah? At sino po ba si Elias? Elijah, he was taken up by God when he was still alive. Kaya si Elias po, siya po ay kinuha po ng Diyos nung siya po ay nabubuhay pa. Yeah, we are living in the end of age, and Jesus Christ's second coming is very near. Kaya tayo po ay nabubuhay sa katapusan ng panahon at napakalapit na po ng ikalawang pagdating ni Jesus. We believe in our age, Jesus Christ will come again. So, among our brothers and sisters, we shall be caught up when we are still alive. Kaya tayo po ay naniniwala na tayo po ay kukunin sa muling pagbabalik po ni Hesukristo. Kaya sa ating po mga brothers and sisters, tayo po ay kukunin habang tayo po ay nabubuhay pa. Yeah.
Okay, let's open our Bible. Unang Korinto chapter 15. Tingnan po natin sa unang Korinto, sa chapter 15. Verse 3 and 4. Dito po sa verse 3 at 4. Okay, babasahin ko po. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang aking ding tinanggap, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siya inilibing at muling binuhay na ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Yes, Jesus died on the cross according to the scriptures. And then he rose again on the third day and he was resurrected. Opo, si Jesucristo po, siya po ay namatay doon sa krus at siya po ay muling namatay para sa ating kasalanan ayon sa mga kasulatan at muli po siyang binuhay ayon sa kasulatan. Yeah, he was seen, verse 5 says, he was seen by Cephas, then by 12. At sinabi rin po, at siya ay nagpakita kay Cephas at pagkatapos ay sa 12. And verse 6, after that he was seen by the over 500 brethren at once. At dito po sa verse 6, sinabi po, pagkatapos ay nagpakita siyang minsanan sa mahigit na 500 kapatid. It is not very few the disciples who witnessed the resurrection of the Jesus. Kaya hindi po kakaunting alagad lamang yung nakasaksi po ng muling pagkabuhay ni Jesus. Jesus showed in front of the 500 brethren at once. Kaya si Jesus po, ipinakita niya po yung kanyang sarili na minsanan sa mahigit 500 kapatid. And of whom the greater part remain to the present, but some have fallen asleep. At sinabi po, sa mga ito ay buhay pa, ang karamihan sa mga ito ay buhay pa hanggang ngayon, bagaman ang mga iba'y namatay na. And verse 8, then the last all he was seen by me also, as by the one born out of due time. Yeah, Apostle Paul also, he witnessed the resurrected Jesus. At dito po sa verse 8, at sa katapusan, tulad sa isang pinanganak ng wala sa panahon, ay nagpakita rin siya sa akin. So we can believe Jesus Christ resurrected, it is really true. There are so many witnesses. Kaya maaari po tayong maniwala na yung muling pagkabuhay po ni Jesus, ito po ay totoo at napakarami po mga saksi. Yeah. And Jesus Christ also testified by himself the second coming of the Lord. At si Jesus, pinatotohanan niya rin po yung kanyang sarili, yung ikalawang pagdating po ng Panginoon. Okay, Lucas chapter 21, Sa Lucas po, sa chapter 21, verse 47. dito po sa verse 47, Lucas chapter 21, verse 40. Verse 27. sa verse 27 po, Okay, sorry, verse 27. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1, pagkatapos ay makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa isang ulap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Yeah. Then they will see the Son of Man coming in a cloud with the power and great glory. Yeah, first coming Messiah, he was the Lamb of God who will die for our sin. That's why he was crucified on the cross and he died on the cross. Kaya yung unang pagdating po ni Jesus, yung unang pagdating po ng Mesiyas, ito po yung kordero ng Diyos, na kaya po siya po ay pinako doon sa krus at namatay doon po sa krus. But second coming Messiah, Jesus Christ, is the King of Kings and King of Glory. Ngunit yung ikalawang pagdating po ng Mesiyas, si Jesucristo, ito po yung hari ng mga hari, ito yung hari ng kaluwalhatian. Yeah, our Lord said, they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. Kaya sinabi po sa atin ng Panginoon, makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa isang ulap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. All born-again Christians, we are waiting for the second coming of our Lord Jesus. Lahat ng mga born-again Christian, tayo po ay naghihintay sa ikalawang pagdating po ni Jesucristo. In this world, many people, they focus on the birthday of the Jesus. For example, December 25. Of course, this December 25 is not the birthday of Jesus.
Kaya dito po sa mundo, napakaraming tao po na ipinagdiriwang po nila yung kapanganakan po ni Jesus sa December 25. Siyempre po, hindi po ito yung araw ng kapanganakan ni Jesus. They are celebrating December 25. Kaya ipinagdiriwang po nila yung December 25. And also, even so many unbelievers, especially they are committing a lot of sins in this day, December 24 and 25. Lalong-lalo na po sa mga hindi mananampalataya, sila po'y gumagawa ng mga kasalanan sa araw po nito, December 24 at 25. But they don't care the Jesus Christ second coming. Ngunit wala po silang pakialam sa ikalawang pagdating po ni Jesucristo. But for the born-again Christian, the Jesus Christ second coming is very important because we are waiting for His coming. Ngunit para po sa mga born-again Christian, tayo po ay naghihintay sa ikalawang pagdating niya at hinihintay po natin yung kanyang pagdating. When will be the Jesus Christ second coming? Kaya kailan ba yung muling pagbabalik ni Jesus? According to the Bible, Matthew chapter 24, verse 36, but of the day and hour no one knows, Kaya ayon not po, even the angels of heaven, but my Father only. kaya sinabi po sa Mateo chapter 24 sa verse 36, subalit tungkol sa araw at oras na iyon ay wala nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit ni ang anak, kundi ang ama lamang. Yeah, that day and the hour no one knows. Nobody knows the exact date. Tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kaya wala pong sino man yung nakakaalam ng eksaktong petsa. But sometimes some people, they said, Jesus will come in this day. That's why many people, they are deceived. Ngunit sa panahon po natin ngayon, maraming tao po na sinasabi nila na sa araw na ito muling babalik ni Jesus at maraming tao po yung nadadaya. In Korea also, it was October 28, October 28, 1992. So some religious organization, they pronounce Jesus will come on the day. Kaya doon po sa Korea, noong October 28, 1992, yung religious organization, kanila rin po sinabi na muli pong babalik si Jesus. But what the Bible says, Ngunit ano pong sinasabi ng Biblia? the hour and the date, no one knows. Kaya tungkol sa araw at oras, wala pong sino man yung nakakaalam. So we do not know when will be the exact date. But when we look at all the signs, it is very near. We can discern it. Kaya hindi po natin alam kung kailan po, wala pong sino man yung nakakaalam ng oras, ngunit alam kapag pinagmamasan po natin yung mga tanda, alam po natin na napakalapit na. If you look at Matthew chapter 25, there is the parable of the 10 virgins. Kaya kung titinan niyo po sa Mateo chapter 25, naroon po yung talinghaga ng 10 birhen. Yeah, 5 virgins, they are wise. That's why they prepare the lamp and the oil together. Kaya yung limang matatalinong birhen, sila po ay naghanda ng langis at sila po ay naghanda ng ilawan at ng langis. But other 5, they are foolish. They only prepare the lamp, but they didn't prepare the oil. Ngunit yung iba pong 5, hindi po sila nagdala ng langis at hindi po sila nagdala ng ilawan. What does it mean? The oil implies the Holy Spirit, right? So 5, the wise virgin, they are really saved by the Holy Spirit. Kaya ano pong ibig sabihin nito? Yung langis, ito po ay kumakatawan sa Espiritu Santo, kaya yung 5 birhen po na matatalino, sila po ay ligtas at nagdala po sila ng langis. When the bride arrived, they were able to join in the wedding ceremony. Kaya nung dumating na po yung ikakasal, nagawa po nilang makalahok dito po sa kasalan. Because they prepared the lamp and the oil together. Dahil nagawa po nila maganda ng ilawan at ng langis na magkasama. But 5 virgins, they did not prepare oil. So they were not able to join in the wedding ceremony. Ngunit yung 5 hangal po na birhen, hindi po sila naghanda ng langis, kaya hindi po sila nakalahok doon po sa kasalan. But important things, the bridegroom was delayed. That's why all 10 virgins, they were sleeping. Ngunit yung pinakamahalagang bagay po, yung ikakasal po ay maantala, kaya yung 10 birhen po ay natutulog. Yeah, through this verse, we can understand among the born-again Christian, there might be also many Christians who are sleeping. Kaya sa pamagitan po ng talata na ito, maunawaan po natin na sa mga born-again Christian, mayroon pong mga natutulog. But we should be ready for the second coming of our Lord. Ngunit dapat po tayo na maging handa para po sa ikalawang pagdating ng Panginoon. Lucas chapter 12, verse 40. Sa Lucas po, chapter 12, sa verse 40.
Lucas chapter 12, verse 40. Sa Lucas po, chapter 12, sa verse 40. Okay. Verse 40, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Dapat din kayong maging handa sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Therefore, you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Therefore, you also be ready. Important things, whether we are really ready to stand before the Lord or not. Sinabi po, dapat din kayong maging handa. Pinakamahalagang bagay po, kung tayo ba'y mga handa na o hindi pa sa pagtayo po natin sa harapan ng Panginoon. Now, our born-again Christian, we believe, as He promised, our Lord will come again to take up born-again Christians. Kaya tayo po ay naniniwala na gaya po ng ipinangako ng Panginoon sa atin na muli po niyang kukunin yung mga born-again Christian. But important things, how will you appear in front of our Lord Jesus? Ngunit yung pinakamahalagang bagay po, kung ano yung iyong magiging anyo sa pagtayo mo sa harapan ni Jesus. Some brothers and sisters, they shall be very shameful when they stand before the Lord. Yung ilang mga brothers and sisters, sila po ay mapapahiya sa pagtayo po nila sa harapan ng Panginoon. Especially since they get salvation and they only focused on their physical life and worldly things. Although they are born again, they shall be very shameful before the Lord. Lalong-lalo na po, mula ng araw po na matanggap nila yung kaligtasan, kung sila po ay nakatuon sa pisikal at dito po sa sanlibutan, sila po ay mapapahiya sa pagtayo po nila sa harapan ng Panginoon. Since we get salvation, how we are living, will decide also our reward and glory when we stand before the Lord. Mula po nang matanggap po natin yung ating kaligtasan, kung paano po tayo nabubuhay, ito po yung magtatakda ng ating kaluwalhatian at gantimpala sa Panginoon. Do you know what's the purpose? Why did Jesus Christ come again? Alam niyo po ba kung ano po yung layunin kung bakit po muling babalik si Jesus? There are important reasons. Meron pong napakahalagang dahilan. Number one, for the judgment. Una po, para po sa paghuhukom. According to Matthew chapter 25, the Lord will separate the goat and the sheep. Kaya ayon po sa Mateo chapter 25, sinabi po ng Panginoon na ihiwalay po ng Panginoon yung mga kambing at yung mga tupa. He will set the lamb on the sheep on the right side. Kaya ilalagay niya po yung mga tupa doon po sa kanyang kanan. They are blessed. Sila po yung mga mapapalad. And He will set the goat on the left side. They are cursed. Kaya ilalagay niya po yung mga kambing doon po sa kanyang kaliwa, sila po ay susumpain. He will separate the goat from the sheep. Kaya ihihiwalay niya po yung mga kambing mula po sa mga tupa. And also Matthew chapter 13, there is the parable of the sowing parable. At ayon din po sa Mateo chapter 13, naroon po yung isang talinghaga. He will also distinguish the wheat and the tares. Kaya magagawa niya rin po na makilala yung mga damo sa triguhan. First, he will bind the tares and then will cast into the fire. So the tares will be burnt by the fire. Kaya una po, kanya pong titipunin yung mga damo at kanya pong pagbibigisin at ito po'y kanyang titipunin at kanya po itong susunugin. Let's open our Bible. Matthew chapter 13. Kaya tingnan po natin sa Mateo sa chapter 13. Verse 30. Dito po sa verse 30. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Hayaan ninyong magkasama silang tumubo hanggang sa anihan, at sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga manggagapas, tipunin muna ninyo ang mga damo at pagbikisin ninyo upang sunugin, upang tipunin ninyo ang trigo sa aking kamali. First gather together the tares and bind them into bundles to burn them. But gather the wheat into my barn. So the tares and the wheat, their destiny are completely different. Kaya po yung mga damo at yung trigo, yung kanila pong tadhana ay lubos na magkaiba. Truly born-again Christian, they are the wheat. But those who are not saved, they are tares.
Kaya yung mga tunay na born again Christian, sila po yung mga trigo, ngunit dun po sa mga hindi ligtas, sila po yung mga damo. 1 Peter chapter 4, Sa unang Pedro po, sa chapter 4. unang Pedro chapter 4 verse 17. Sa unang Pedro, chapter 4, sa verse 17. Verse 17, 18, babasahin ko po. Sapagkat ito'y panahon upang simulan ang paghukom sa sambahayan ng Diyos, at kung magsimula sa atin, ano kaya ang wakas sa mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng Diyos? At kung ang matuwid ay bahagya ng makaligtas, ano kaya ang mangyayari sa masasama at makasalanan? Yeah, for the time has come for judgment to begin at the house of God. Right? So there will be the judgment. So our born-again Christian, of course, if we are really saved, we will not enter eternal hell. Kaya tayo po mga born-again Christian, syempre po, kung talagang tayo po ay naligtas, hindi po tayo papasok doon po sa walang hanggang impyerno. But 2 Corinthians chapter 5, verse 10 says, there will be the judgment of Christ for the born-again Christian also. Ngunit sinabi po sa 2 Korinto sa chapter 5 sa verse 10, sinabi po na magkakaroon po ng paghuhukom ni Kristo para sa mga born-again Christian. What is the judgment of Christ? Ano po ba yung hukuman ni Kristo? According to 1 Corinthians chapter 3, since we get the salvation, our Christian life is like a building house with using different kind of materials. Kaya ayon po sa unang Korinto sa chapter 3, yung ating pong buhay Kristiyano ay gaya po ng pagtatayo ng bahay na gumagamit po ng iba't ibang materyales. Yeah, some Christian, they are building the house using wood, hay, and straws. This kind of material. Kaya yung ilang mga Kristiyano, ginagamit po nila yung sa pagtatayo ng bahay, yung mga kahoy, dayami at pinagapasan. This, the wood, hay, and straw, it will be burnt by the fire. Kaya ito pong kahoy, yung dayami at pinagapasan, ito po ay masusunog sa pamamagitan po ng apoy. Yeah, what is this? The wood, hay, and straw. When we focus on the physical things and the material things, when we follow the fleshly desire, nothing will be remained when we stand before the Lord. Kaya ano pong ibig sabihin nito? Yung kahoy, dayami at pinagapasan, kaya pag tayo po ay nakatuon sa pisikal at material na mga bagay, kapag sinusunod po natin yung pagnanasa ng ating laman, wala pong anumang matitira sa harapan ng Panginoon. But those who built his house using the gold, silver, and precious stone, although God tests our works, the house will be remained. Ngunit dun po sa mga gumamit ng ginto, ng pilak at mahalagang bato, kapag ito po ay sinubok ng Diyos, mayroon po itong matitira. What is the gold, the silver, and precious stone? Kaya ano po ba yung ginto, yung pilak at yung mahalagang bato? When we sacrifice ourselves for the preaching the gospel, when we serve the Lord sincerely, and when we work together with the brothers and sisters for the gospel, that is building the house like gold, silver, and precious stone. Kaya kapag tayo po ay nagsakripisyo para sa Ebanghelyo at tapat po tayo naglilingkod sa Panginoon at gumagawa po tayo kasama ng mga brothers and sisters, ito po yung pagtatayo ng bahay ng gaya po ng pilak, ginto at ng mga mahalagang bato. Matthew chapter 6, Bible says, seek first the kingdom of God and His righteousness first, and all these things shall be added to you. Sinabi po sa Mateo chapter 6, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang kaluwalhatian, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. As a born-again Christian, we should remember where we should have a priority in our Christian life first. Kaya tayo po mga born-again Christian, dapat po nating alalahanin kung saan po tayo dapat na magkaroon ng prioridad muna. Although you are saved by the same grace of God, but your reward and glory will be different according to your works. Kahit na kayo po ay naligtas sa parehong biyaya ng Diyos, ngunit yung inyo pong gantimpala ay magiging magkaiba ayon po sa inyong ginawa. So, as a born-again Christian, are you really ready to stand before the Lord? Kaya bilang born-again Christian, handa ka ba talaga na tumayo sa harapan ng Panginoon? Of course, the Jesus Christ second coming, it is like a wedding ceremony for the born-again Christian. Siyempre po, yung ikalawang pagdating po ni Jesucristo, ito po ay gaya ng kasalan para po sa mga born-again Christian. Revelation chapter 21, verse 9. Sa Apocalypse po, chapter 21 sa verse 9.
Revelation chapter 21, verse 9 and verse 10. Sa Apokalipsis, chapter 21, dito po sa verse 9 at 10, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok na puno ng 7 huling salot at nagsalita sa akin na nagsasabi, halika, ipapakita ko sa iyo ang babaeng ikakasal, ang asawa ng kordero. At dinala niya akong nasa espiritu sa isang malaki at mataas sa bundok at ipinakita sa akin ang banal na lungsod ng Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Yeah. Come, I will show you the bride, the Lamb's wife. Yeah, as you know well, the born-again Christian, we are the bride of Christ. And Jesus Christ is our bridegroom. Kaya gaya po ng alam po ninyo, tayo pong mga born-again Christian, tayo po yung mga babaeng ikakasal kay Jesucristo at yung ilalaking ikakasal ay yung ating Panginoon. Yeah, Jesus Christ will come again to take the born-again Christian, the bride of the Christ. Kaya yung mga born-again Christian, sila po ay muling kukunin bilang babaeng ikakasal kay Kristo. Yeah, of course, our born-again Christian also, we are waiting for the second coming of our Lord. Siyempre po tayo po mga born-again Christian, tayo rin po ay naghihintay para po sa ikalawang pagdating ng Panginoon. Philippians chapter 3, verse 20. Sa Pilipos po, chapter 3, sa verse 20. Philippians chapter 3, verse 20 and 21. Sa Pilipos po, chapter 3, sa verse 20 at 21. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang maipailalim sa kanya sarili ang lahat ng mga bagay. Yeah, our citizenship is in heaven. Bible says, Apostle Paul said, we are heavenly citizen. Kaya yung ating pong pagkamamamayan ay nasa langit, kaya tayo po ay sinabi po ni Apostol Pablo na tayo po ay mamamayan ng langit. Yeah. If you are American citizen, even the American citizen in this world has a power. Kaya kung kayo po ay citizen doon po sa Amerika, maging yung mga citizen po sa Amerika ay mayroon pong kapangyarihan dito po sa mundo. But we are not American citizen, but we are heavenly citizen. Ngunit hindi po tayo mga citizen ng Amerika, kundi tayo po yung mga mamamayan ng langit. Yeah, we are waiting for the second coming of our Lord. Tayo po ay naghihintay para po sa ikalawang pagdating ng Panginoon. So, what should be our appearance before the Jesus Christ second coming? Kaya ano po yung dapat nating na maging anyo sa muli pong pagbabalik ni Jesucristo? Yeah. We should be ready. We should be ready for the second coming of our Lord Jesus. Dapat po tayo na maging handa, dapat po tayong maghanda para po sa ikalawang pagdating ni Jesus. First, we should be awakened and we should be ready. Una po, dapat po tayong maging gising at dapat po tayo na maging handa. Yeah. Matthew chapter 24 verse 44 says, therefore you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour when you do not expect. Kaya sinabi rin po sa Mateo chapter 24 na maganda kayo sa ikalawang pagdating ng anak ng tao sapagkat siya'y darating sa oras na hindi ninyo nalalaman. Yeah. Therefore, you also be ready. Yeah. It is very important whether you are really ready or not. Kaya napakahalaga po kung kayo ba ay mga handa na o hindi pa. And those who are waiting for the Lord, they will be careful. They shall be more careful and also they shall be separated from the worldly sin. At syempre po, doon po sa mga naghihintay para sa Panginoon, sila po ay magiging maingat at sila po ay hihiwalay mula po sa kasalanan sa sanlibutan. Because we should appear in front of the Lord without any spot or without any blemish. Dahil dapat po na tayo po ay matagpuan sa harapan ng Panginoon nang walang anumang karumihan. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Sa unang Thessalonica po, sa chapter 5, sa verse 23. Unang Thessalonica chapter 5 verse 23. Sa unang Thessalonica, chapter 5, dito po sa verse 23. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pakabanalin nawa kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan
at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Yeah. Now, may the God of peace himself sanctify you completely, and your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Yeah, we should appear before the Lord without spot, without blemish. Kaya dapat po tayong matagpuan sa harapan ng Panginoon na walang anumang dapat karumihan o kapintasan. And before the Jesus Christ second coming, until the Jesus Christ second coming, we must abide in the church, the body of Christ. At hanggang sa muli pong pagbabalik na ikalawang pagdating ni Hesukristo, dapat po tayong manatili sa church sa katawan po ni Kristo. Okay, let's open our Bible, Colossians chapter 6. Buksan po natin sa Colosas sa chapter 6. Colossians chapter 6, Colossians chapter 2, verse 6 and 7. Colossians chapter 2, verse 6 and verse 7. Sa Colosas po, chapter 2, dito po sa verse 6 at 7. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya, na nakaugat at nakatayo sa Kanya, at matibay sa pananampalataya, gaya ng itinuro sa inyo na sumasagana sa pasasalamat. Yeah, as you have therefore received Christ, Jesus the Lord, so walk in Him. We should walk in Him, in Jesus, and then rooted and built up in Him, and established in the faith. Kaya dapat po tayong lumakad kay Hesukristo at dapat po tayong nakaugat at nakatayo sa Kanya at matibay sa pananampalataya. Since we get salvation when we abide in the true church, we can continue our sincere Christian life. Kaya mula po nang matanggap natin yung ating kaligtasan, kapag tayo po ay nanatili sa church, tayo po ay makakapagpatuloy sa ating buhay Kristiyano. Yeah, those who are abiding in the church, they shall not be shameful when they stand before the Lord. Doon po sa mga nananatili sa church, hindi po sila mapapahiya sa pagdating po sa harapan ng Panginoon. Yeah. So from the beginning until the end, yeah, we should hold fast this faith. Kaya mula po sa umpisa hanggang sa huli, dapat po natin panghawakan ng matatag itong pananampalataya. Hebrews chapter 3, verse 14. Sa Hebreo po chapter 3, sa verse 14. Hebrews chapter 3, verse 14. Sa Hebreo po, chapter 3, dito po sa verse 14. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo kung ating hinahawakang matatag ang pasimula ng ating pagtitiwala hanggang sa katapusan. For we have become partakers of Christ, if we hold the beginning of our confidence steadfast to the end. Yeah, from the beginning until the end, we must hold fast this faith. Kaya mula po sa umpisa hanggang sa katapusan, dapat po nating panghawakang matatag ito pong pananampalataya. And one more thing, we must have a patience until our Lord Jesus Christ second coming. At isa pa pong bagay, dapat po tayo na magkaroon ng pagtitiis hanggang sa ikalawang pagdating po ng Panginoong Hesukristo. Our Christian life is like the marathon race. It is the long race. Kaya yung ating pong buhay Kristiyano ay gaya po ng marathon race, isa po itong napakahabang takbuhin. That's why some Christians, they give up their race in the middle of the race. Kaya nga po yung ilang mga Kristiyano, sumusuko po sila sa takbuhin, doon po sa gitna ng takbuhan. But that's not right. If you are really saved, from the beginning until the end, you should continue the race of the faith, and then you should finish it successfully. Ngunit kung talagang ikaw po ay naligtas, mula po sa dapat mo pong tapusin yung takbuhin po ng pananampalataya at dapat mo pong tapusin ito na matagumpay. That's why we need the patience and endurance. Kaya nga po, kinakailangan po natin ng pagtitiyaga at ng pagtitiis. James chapter 5. Sa Santiago po, sa chapter 5. James chapter 5. Santiago po, sa chapter 5. Verse 7 and 8. Dito po sa verse 7 at 8. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya maging matyaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon, hinihintay na magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa
na siya'y nagtitiis para dito hanggang sa ito ay tumanggap ng una at huling ulan. Maging matyaga rin kayo, patatagin ninyo ang inyong mga puso, sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Yeah, therefore be patient, brethren, until the coming of the Lord. Yeah, we are living in the end of age, and Jesus Christ's second coming is very near. That's why we should be more patient until the coming of the Lord. Kaya tayo po ay nabubuhay na sa katapusan ng panahon at napakalapit na po ng ikalawang pagdating ni Jesucristo, kaya kinakailangan po natin na maging matyaga hanggang sa pagdating po ng Panginoon. Verse 8, you also be patient, establish your heart, for the coming of the Lord is at hand. Jesus Christ's second coming is very near. Kaya sa verse 8 din po, maging matyaga rin kayo, patatagin ninyo ang inyong mga puso sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Yeah, if you have a more patience until the second coming of our Lord Jesus, you shall not be shameful when you stand before the Lord. Kaya kung magkakaroon ka na mas maraming pagtsatsaga, sa hindi ka po mapapahiya sa ikalawang pagdating po ng Panginoon. So today, according to this 1 Thessalonians chapter 4 from verse 13 to 18, we learned about the Jesus Christ second coming. So we should be ready for the second coming of our Lord. Kaya ngayong araw po, natutunan po natin sa unang Thessalonica sa chapter 4, simula po verse 13 hanggang 18, natutunan po natin yung ikalawang pagdating ng Jesucristo at dapat po tayo na maging handa para po sa pagdating ng Panginoon. Yeah, as we learned, all of our brothers and sisters, we must abide in the church, and we should have a more patience until our Lord Jesus Christ's second coming. At gaya po ng ating natutunan, lahat po ng mga brothers and sisters ay dapat po tayo na makapanatili sa church at dapat po tayo magtiis hanggang sa ikalawang pagdating po ng Panginoon. Yeah, when we join in the works of the Lord, there will be more reward and glory when we stand before the Lord. Kapag tayo po ay nakikilahok sa gawain po ng Panginoon, magkakaroon po ng masigit na gantimpala at kaliwalatian sa Panginoon. Especially from December 23 to 25, there will be the New Year retreat for 2025 New Year retreat. Lalong-lalo na po mula po sa December 23 at hanggang 25, magkakaroon po tayo ng 2025 na New Year retreat. This New Year retreat is very important for the born-again Christian. Ito pong New Year retreat ay napakahalaga po para sa mga born-again Christian. Because we will make a New Year's resolution for the coming New Year 2025 through the New Year retreat. Dahil gagawa po tayo ng panibagong resolution para po sa panibagong taon na 2025 doon po sa New Year retreat. Yeah, although you are busy and you have many other schedule, but please have a priority to join this New Year retreat all together. Kaya kahit na kayo po ay mga abala at marami pong schedule, pakiusap magkaroon po kayo ng prioridad na dumala po sa New Year retreat. So you will get the spiritual strength and through the Word of God and the fellowship. Upang sa ganoon ay kayo po ay makakuha ng espiritual na kalakasan sa pamamagitan po ng salita ng Diyos at ng fellowship. Yeah. Later also, today we will have a All Saint Fellowship. So all brothers and sisters also, please join together. Kaya mamaya rin po tayo po ay magkakaroon ng All Saints Fellowship na magkakasama. Kaya lahat po ng mga brothers and sisters, pakiusap, lumahok po tayo dito. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat po ay manalangin. Holy and merciful our Heavenly Father God who loves us, thank you so much for the grace of your salvation. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa biyaya ng kaligtasan. In your love and in your grace, we are serving the Lord and also we are having a Christian life continuously. Sa iyo pong biyaya at sa iyo pong pag-ibig, kami po ay naglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan po ng aming buhay. We believe from the beginning of this year until now, our Lord has protected us and then guide us. Kami po ay naniniwala na mula po sa umpisa at hanggang sa katapusan po ng taon, ang Diyos po yung gumagabay at pumapatnubay po sa amin. We are standing at the end of the year. Kami po ay malapit na sa katapusan po ng taon. In order to finish this year successfully and also in order to prepare for the coming of the new year, let us join this New Year retreat all together. Kaya para po sa paghahanda po ng panibagong taon, kaya nawa makilahok po kami para po sa darating na New Year retreat. Please hold all our brothers and sisters with your merciful hands. Pakusap, panghawakan mo po ang lahat ng mga brothers and sisters sa pamamagitan po ng iyong mahabaging kamay. Let us abide in the church until our Lord Jesus Christ's second coming.
Nawa manatili po kami sa church hanggang sa muli pong ikalawang pagdating ng Panginoon. so that we can stand before the Lord without any shame. Upang sa ganoon, kami po ay makatayo sa harapan ng Panginoon nang walang anumang dapat na ikahiya. For the rest of the All Saint Fellowship, please be with us and guide us. At para po sa natitirang All Saints Fellowship, pakiusap, samahan at gabayan po ninyo kami. We pray in Jesus' name. Ito po yung dinadalangin po namin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen.